ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin nakakaapekto itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ o yung salubungan ng hangin galing sa Northern at Southern Hemisphere sa Southern Luzon at buong bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, ang patuloy namang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil dito, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Samantala, ayon sa pinaka-latest 24-hour Tropical Cyclone Formation Outlook ng Pag-asa, ay may namataan nga na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 8 ng umaga, ulitong namataan sa layong 180 kilometers south ng Coron, Palawan. Ayon naman sa Pag-asa ay hindi naman ito inaasahan na magde-develop bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ngunit asahan na magdadala ito ng mga pagulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng ating bansa. Maliban nga sa low pressure area na ito ay wala na tayong binabantayan na anumang sama ng panahon o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Dahil pa rin sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region at Quezon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot din yan ng ITCZ. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay walang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon, ngunit iba yung pag-iingat pa rin lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng linggo.